Welcome po sa ating episode 5 ng ating palatuntunang Speaking of Mary. Sana po ay magkakasama tayo palagi sa ating tuloy-tuloy na pagdinilay dito pa rin sa ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, Father Melvin Castro. Ang inyong kapatid kay Cristo, Brother Veron Dizon. Ngayon mga minamahal ay ating tatalakayin ang isa na namang bahagi sa buhay ng mahal na Birhen kasama ang Panginoon, bagamat nasa sinapupunan pa lamang ang visitation. Ito po ay nasa Ebanghelyo pa rin ayon kay San Lucas, at meron po ang mga Bible exegetes natin ay may maganda po silang ibinabahagi dito. So hayaan ninyong mabanggit ko ito. Ang sabi po sa kanila ay kung paano daw po yung Ark of the Covenant sa Old Testament ay naglakbay mula sa tahanan ni Abinadab papuntang Jerusalem, ay ganun din ang nangyari naman ngayon. Ang kinukonsider nating Ark, the new Ark of the Covenant, ang mahal na Birheng Maria, ay naglakbay mula sa kaniyang tahanan sa Nazaret papunta sa hill country ng Judea on the way to Jerusalem eventually. So, yun pong Ark of the Covenant sa Lumang Tipan, kung maalala natin, ang laman po niyan ay ang tablets of stone, yung Ten Commandments. Dala din yan ang piece of manna, ito yung bread from heaven, Noong nagugutom ang mga Israelita, nung sila'y nasa disyerto at wala silang makain, ang pinapadala ng Panginoon tuwing umaga ay hamog na nabubuong parang tinapay. So yung manna, and then yung tungkod ni Aaron na ginamit ni Moises, yun yung naging ahas sa harapan ng Faraon, and then ito rin yung kanyang itinaas para mag-part ang Red Sea. At ito rin yung kanyang pinampukpok sa bato para lumabas ang tubig. So yun yung laman na alam natin ng Ark of the Covenant sa Lumang Tipan. At ito wala na. Ngayon sa Bagong Tipan, physically, literally, nasa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria ang bread of life, si Cristo Jesus. At siya rin ang fulfillment ng batas ni Moises. Kaya nga sa Transfiguration ay ando doon sa kaliwat kanan niya ang propetang Elias at ang lawgiver na si Moises, at si Kristo nasa gitna sapagkat siya ang fulfillment, siya ang kaganapan ng batas at ng mga propesiya. So sa makatwid, ito siya. Literally, yung kaya tinatawag natin ang mahal na Birhen na Ark, the new Ark of the Covenant, sapagkat dinala niya. For that reason as well, kung bakit sa kauna-unahang Marian dogma, ang ibinigay na titulo sa mahal na Birhen sa wikang Griego ay Theotokos, bearer of God. Literally, dinala niya sa sinapupunan ang Diyos, sapagkat si Kristo, ang ikalawang divina persona ng Santissima Trinidad, ay totoong Diyos at totoong tao. Then of course, ang mahalaga dito ay ang mahal na Birhen, dala niya sa kanyang sinapupunan si Kristo, pupunta siya sa isa pang babae, pinsan niya, meron ding laman ang sinapupunan. Ito ay si San Juan Bautista. Andito yung interplay, sapagkat kinukonsider natin si Juan Bautista bilang huling propeta ng Lumang Tipan, kaya ang mga magulang niya ay matatanda, si Santa Isabel at si San Zechariah. Ngayon, sapagkat ang mahal na Birheng Maria naman, bata, malamang ay 14 or 15 years old, sapagkat ang Panginoon ang bagong tipan, bata naman ang kanyang nanay. Kaya some episodes ago, binanggit natin yun, yung young woman, yung Haalma instead na Betula, dahil ang mahal na Birhen, hindi yung pagiging virgin lang ang mahalaga, kundi pagiging young woman, sapagkat representative sila nung bagong tipan.
So, ayon sa mga nagsaliksik ng Biblia, malamang naglakbay ng 5 araw by foot or by caravan ng mahal na Birheng Maria. So usually daw may mga caravan yan, no? From Nazareth going to Jerusalem, malamang sumabay doon ng mahal na Birhen. Pero at her tender age ng 14 or 15, merong isang assumption or theory, baka kasama niya ang nanay niya, si Santa Ana. So that part, mga theories yan, speculations, but nakarating siya doon. And it's a hill country. So, papanik talaga siya doon. So, ang tradition ngayon ay sa Ain Karim, no? Isang lugar yun na hill country, dahil na sinabi ni San Lucas. So, pumanik siya doon. Kumbaga sa caravan, humiwalay muna siya. Instead of going directly to Jerusalem, pumunta muna siya sa kanyang pinsan na si Santa Isabel. At yun ang presumption doon. Una, i-share niya yung good news sapagkat alam niyang si Santa Isabel ay nagdalang tao din. At syempre, yaong paglingkuran niya. Dahil sinabi niyo sa atin ni San Lucas, she was there up to her 6th month para paglingkuran yung kanyang pinsan na si Santa Isabel. So, kung 3 months na naunang nagbuntis si Santa Isabel sa mahal na Birhen, chances are, hanggang ipanganak si San Juan Bautista, doon siya. Another beautiful detail was, he leaped for joy. Yung nasa sinapupunan na si San Juan, ay yun ang literal na ginamit. Tumalon sa kagalakan. Bakit ganon? So it means, ang sanggol sa sinapupunan, kahit hindi pa pinapanganak, tao na. No? Capable of joy and capable of pain. Capable of pain. Actually nga po, may mga pag-aaral ng mga OB-GYN and even siguro yung regarding sa behavior ng bata sa womb ay nadadama daw ng bata kung ano yung nararamdaman ng ina at nararamdaman din niya yung tuwa nung nasa paligid niya. Right. So, ganun ka-sensitive yung emotion, yung feeling ng isang fetus, if I may say, Father. Right. Kaya nga, di ba, for a time, gusto nilang yung classical music itinatabi na sa tiyan ng nanay dahil nadadama na yun ng bata eh. And then, classical music is pampatulong sa development ng brain ng sanggol. At napakagandang balikan din, Father, yung sa lumang tipan ay biglang nawala ang kaban ng tipan. Right. Maaring sinadya siguro na ng langit na There's no need. no need, may padating na bago. And And it is Our Lady, na kung saan ang makikipagkasundo, tayo na ipagkakasundo ng anak ng Diyos ay magkakatawang tao. Kaya nandun siya. At ang gandang isipin, Father, kanina habang nagsasalita kayo na yung laman ay yung 10 utos, yung 2 tableta. Parang ang nangyari sa bagong tipan, ito yung nagkatawang 10 utos ng Diyos, si Kristo mismo. At pangalawa yung sabi nga ninyong bread of life, na nandun, yung mana. Ang nagkatawang tinapay ng buhay ay nasa sinapupunan. At napakagandang pagnilayan din, Father, na doon sa lumang kaban ng tipan ang nandoon yung tungkod ni Moses. Isang palatandaan na ang Diyos ay hindi nakalimot sa ipinangako. Na siya yung tungkod na yun ang nagpaalala sa mga Israelitang ito yung kapag ito ang nagpahiwatig, nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos, naghati doon sa Red Sea at mula doon sa pagkaalipin ay sila'y nakatawid doon papuntang lupang pangako. At yun, si Kristo yung nagkatawang tungkod, no? Na kung saan siya naman ang magtatawid sa tao mula sa kasalanan patungo sa bagong buhay. Alam mo, tama yun dahil imaginein mo kung andi dito yung Ark of the Covenant. Baka pag-away-awayan pa yan, ano? Sino magke-claim, kanino yan. Although, merong isang magandang documentary, National Geographic, kung di ko nagkakamali, pinipinpoint nila nasa isang monasteryo sa Ethiopia. At posible nga daw,
na nakarating doon yun. Pero as we note, hindi na yung relic of the past ang mahalaga eh. Sapagkat ever-present ngayon ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung empty tomb, no? Fast forward. Bakit hindi ganun kahalaga yung ano man yung relic ni Lord? Of course, yung passion niya, yung cross and everything. Pero ang mahalaga yung buhay siya eh. Presence niya. Kaysa pag-awayan yung nakaraan, kanino yung mga relikiya na yan, eto siya na buhay. Buhay na buhay. And then, by the way, no, isa sa tradisyon ng simbahan ay, dahil nga si San Juan Bautista ay tumalon sa kagalakan, ang interpretasyon na traditional dyan ng simbahan ay nilinis siya at that moment from original sin. So bagamat si San Juan Bautista ay not conceived, hindi siya conceived without original sin. Dalawa lang ang conceived without original sin. Si Mother Mary at si Jesucristo. Pero ang tradisyon natin ay si San Juan born without original sin. At Father, napakagandang isipin doon sa banal na kasulatan. Ang linya ng mabuting balita sa bahaging yun ng Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung pagtalon malamang ni San Juan Bautista ay hindi normal na, kasi pwedeng sabihin ng mga nanay, normal na talagang gumagalaw ang mga bata sa sinapupunan. Yes, Father. Pero doon mismo sa banal na kasulatan may nakalagay, she was filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, may intervention, may kilos ang Diyos doon sa pagtalon ni Juan Bautista. Kaya nga sa church liturgical calendar, 3 lang ang birthday na pinagdiriwang natin officially sa kalendaryo liturhiko. Birthday of our Lord, birthday of Our Lady, and birthday of Saint John. Kasi lahat sila pinanganak na wala ng kasalanang mana. Pero si San Juan, pinaglihi. Pero bago pa siya ipinanganak, he was cleansed, no, by that action, no, dahil filled with the Holy Spirit, si Santa Elizabeth, at gumalaw, no, sa galak yung sanggol sa sinapupunan niya. And imagine that, no, yung magpinsan na ito, months lang ang diferensya, pero napakahaba ng ministry ni San Juan compared to that of our Lord Jesus Christ. So, kaya nga ang Panginoon natin, He was praising Saint John. Hindi harap-harapan, di ba? Pag umalis yung alagad, ayaw niyang parang pinipraise niya harapan eh. Pero in front of the people, sinasabi niyang walang hihigit pa kay San Juan Bautista. Kaya sa atin, mapansin natin sa simbahang Katolika, prominent ang role ni Saint John the Baptizer. Doon nga sa Confiteor, yung I Confess sa traditional Latin Mass, pagkatapos ng I Confess to Almighty God, si Mother Mary, si San Miguel, si San Juan Bautista, and then si Saint Peter and Paul. Dahil ganun ang prominent role ni San Juan. Sa atin kasi ngayon parang medyo nakakalimutan natin yung prominent role ni San Juan Bautista. Pero we just have to acknowledge it. Siya ang ginamit ng Panginoon para ihanda si Jesucristo. Ganun ka-importante yan, ano? Siyempre, may umuusbong na ibang debosyon at maganda yan, pero wag nating kalimutan that biblically speaking, the prominent role of Saint John the Baptizer. At maganda ring isipin natin na, sabi nga niyo, Father, ang larawan, ang imahen ni Santa Isabel at ng Mahal na Birhen ay larawan ng lumang tipan at bagong tipan. Ngunit mas maganda rin nating malaman, no, na ang Diyos ay hindi nakalilimot sa mga bayang kinalimutan, sapagkat ang imahen, larawan ni Santa Elizabeth at ang kanyang kabiyak ay larawan ng naging outcast ng lipunan, sapagkat sa mahabang panahon na hindi sila pinagkalooban ng anak ng Diyos. Yun ang paniniwala ng panahon ng Mahal na Birhen.
ngunit sa takdang panahon, ibinigay ng Diyos ang dasal. Even in their old age. Yes, No? Father. Kaya nga, yun din ang maganda siguro tingnan natin. Ano yung pinagkaiba nung reaction nung dumating si Arkanghel Gabriel sa mahal na Birhen? Nagtanong siya how could this be? Pero walang parusa. Actually, pinaliwanag sa kanya paano mangyayari yaon. Pero bakit kay San Zechariah, pinarusahan siya maging pipi? Anong pinagkaiba ng dalawa? Yung sa mahal na Birhen ay, it was not a question of doubt. Hindi duda yung tanong niya. It was a question of how. Tanggap niya, mangyayari ito. Kaya nga napakaluwag sa kalooban ng mahal na Birhen na sabihin, be it done unto me according to thy word. Kay San Zechariah, unfortunately, duda. Paano mangyayari ito? No, na hindi mangyayari, matanda na ang misis ko, si Santa Isabel. So, nagkaroon ng consequence yun. Temporal consequence. If you may, temporal punishment. Dahil nagkasala siya. And to think, santo yan, ha? Magiging anak niya ay the prophet of the Most High. Pero they were not exempted from divine punishment, ha? In their holiness na yan. Kaya magandang lesson yan sa atin that talagang yung sinabi ng Panginoon, to whom much is given, much is expected. At dahil magiging anak nila ay propeta, talaga namang in-expect yun ng Panginoon sa kanila. Then of course, yung nabanggit mo din, sa Israeli culture during that time, ang mag-asawang walang anak, ibig sabihin hindi pinagpala. Kaya nga, their shame was lifted. No? For so many decades, ganun ang galak ni Santa Isabel sapagkat nilift, tinanggal ng Panginoon yung sumpa na mayroon silang mag-asawa. At maganda rin, Father, na yung mismong pamagat ng mabuting balita ayon kay San Lucas, the visitation. Kung titignan natin yung detalye, hindi sino-sino ang bumibisita. Hindi taong bumibisita sa Diyos. Hindi tao ang lumalapit sa Diyos. From the story of the visitation, it was God who visited man. God has visited His people. Eventually, yun ang magiging part ng Song of Praise ni Saint Zechariah sa Benedictus. Pinuri niya ang Diyos na dumalaw sa kanyang sambayanan. At napakagandang misteryo ito na naganap sa buhay ng mahal na Birhen. And in the case of the Blessed Virgin Mary, maganda rin yung detalye doon na adverb, she went in haste. Nagmamadali siyang maglingkod, hindi para magmalaki, hindi para meron kasi ngayong mga modern interpretation na kaya daw ang mahal na Birhen pupunta kay Santa Isabel at nagmamadali ay dahil to confirm her faith na dumating nga si Arkanghel Gabriel. No need for confirmation dahil siya na mismo at that very instance tinanggap niya yung mabuting balita sa Arkanghel Gabriel. Yung dala niya nga yung mabuting balita, the Word made flesh in her womb, dala niya ngayon papunta sa kanyang pinsang si Santa Isabel. At magandang isipin din, Father, kumbaga sa isang normal na nanay, na parang just to confirm yung pinsan niya na nabuntis, it's parang masyadong illogical. Right. Ang mahal na Birhen, pumunta siya doon na perhaps, na hindi para i-confirm na nagpakita ang anghel kina Elisa, but to share that joy within her. Dahil alam niyang pareho silang nakaranas ng milagro. Yes, Father. At sigurado rin naman, hindi lang maaring nasulat sa banal na kasulatan na alam na niya na ang pinsan niyang si Santa Elizabeth ay talagang nagdadalang tao na. So what she did is, pumunta lang siya doon para ibahagi yung kagalakang nadarama ng kanyang kalooban sapagkat siya rin binisita ng anghel, ibinigay ang napakagandang regalo ang maging nanay ng Diyos at ibahagi rin si Kristo. Right. And then on the other hand, humanly speaking,
mahihirapan si Santa Isabel na maglakbay, na buntis. Una, mas advanced yung pagkabuntis niya. Kalawa, matanda siya. So, napaka-delicate ng kanyang pagdadalang tao. So, let us not expect na itong matandang mag-asawa, si Zechariah at si Isabel ay sila pang bumaba. Of course, by right of dignity, silang pumunta sa Diyos, na nasa sinapupunan. Pero hindi nga ganun ang Diyos eh. God has come to serve and not to be served. So siyang pumanig. Yun siguro rin maganda. Ngayon lang nag-pop up sa isip ko, Father. Mula, hindi pa isinisilang ang Diyos. Lilingkod. Naglilingkod na siya in the person of the Blessed Virgin Right. Mary. Right. So ito rin yung working, that divine unity, inseparability ni Mary at ni Jesus. Hindi pwedeng paghiwalayin yung misyon ng mag-ina. Kaya nga, at that very instance, na nagdalang tao ang Panginoon sa sinapupunan ni Mary, agad siyang maglilingkod na. Para na siyang evangelizer. Dala niya ang ebanghelyo. At this time, hindi salitang nagdalang tao. Dala-dala niya. Yun ang reaction agad ng isang misyonera, ang mahal na Birhen. Dala niya si Kristo at dadalhin niya sa iba yung mabuting balita. And that inseparable. Hindi natin pwedeng paghiwalayin si Jesus at si Mary. United yan. Kaya nga nakakalungkot kung merong mga question pa rin among our separated brethren. May duda pa rin sa devotion sa mahal na Birhen. May duda pa rin sa pagkatao o pagkabanal ng mahal na Birhen. Hindi pwedeng paghiwalayin eh. Dito sa very instance ng visitation, andon that union between the mother and the son. At maganda ring isipin po natin at ang ating mga nanonood na kung iisipin natin na wala na ang mahal na Birhen ngayong panahon na to, it's like ang Diyos ay manggagamit. Pero kung titignan natin sa lumang tipan, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis at mukha, minahal niya, iniligtas niya sa pamamagitan ni Kristo. How much more ang mahal na Birhen? Kapag tinawag ng Diyos, even the prophets, when God called the prophets, aalagaan niya yan hanggang sa dulo. Sila ang bahala kung hihiwalay sila sa Diyos o hindi. Tulad ng mahal na Birhen, pinili siyang maging nanay, and 100% hindi niya pababayaan yan. Na pagkatapos ng isinilang, nagawa na yung salvific mission ni Kristo. Ganto na. Hindi ganun ang Diyos. Parang, Obra maestra niya. parang hindi magandang imahin ng Diyos kung ganun. Pagkatapos ka pa lang niyang gamitin, okay na. At yun ang iisipin natin, hindi gamit ang tao. Sa kasamaang palad, may ganyan thinking na nagampanan na ng mahal na Birhen ang role niya. Nung dinala niya sa sinapupunan, pinanganak niya, tapos, hindi gano'n, Ang kanyang pagiging ina, hanggang yan. Hanggang sa, hindi mo na pwedeng putulin yan. Yung pag-aasawa, Kaya sinabi niya ni Kristo, hindi na mag-aasawa pang muli sa kabilang buhay. Yun, mapuputol yan. That relationship as a husband and a wife, pero yung relationship between a mother and the child, or a father and the child, hindi mapuputol yan. Tignan, Father, natin yung 10 utos. Honor thy father and mother. Ganun ba ang Diyos? The only commandment, the only commandment in the 10 commandments na mayroong idunugtong na reward. Yes. That commandment, honor thy father and thy mother. The rest, punishment. Pero the only sa 10 commandments na may inilakip ang Panginoon, lalawig ang buhay mo sa lupa to those who honor their father and their mother. So what more? The Blessed Virgin Mary. Then of course, again, biblically speaking, sa Old Testament, ang tumatayong reyna ay ang nanay. Dahil nga polygamous pa sila nun. Si Haring Saul, si Haring David, si Haring Solomon. Hindi po pwedeng ang tumayo isa sa mga asawa, magpapatayan ng mga misis dahil nga polygamous.
So to make it fair and square, kumbaga, walang away, ang tatayong reyna ay ang nanay ng hari. That is why when we refer to Mary as the Queen, Hail Holy Queen, Mother of Mercy, biblical yan. Hindi ito inimbento ng simbahan na medieval times. Of course, sa medieval times, maski yung royalty ngayon sa United Kingdom, no, tuwan-tuwa tayong pompous ang celebration, may corona, mahabang seremonyas, ano, magandang tingnan, nakakatuwa, no, parang mga fairy tale. Hindi ganon sa mahal na Birhen. Siya ay reyna dahil ang kanyang anak ay ang hari. Pero yung kanilang royalty, ang kanilang regality, painting lang yung may koronang pagkaganda-ganda, mahabang trahe, painting yun. So we can imagine the royalty, the regality of Mary and of the Lord. But in true life, hindi ganon. Ang korona ni Kristo, yung koronang tinik. No? Ang korona ng mahal na Birhen ay ilaw ng liwanag ng halo, no? Kabanalan. Tayo, nilalagyan natin ng korona ang imahen for us to have that tulong sa ating mga imagination, sa isip natin, ay gano'n ang reyna o si Kristong Hari, may korona, no? Pero hindi yun literal. It goes beyond that, no? Iyan ay symbolisms. Sapagkat pagiging hari ng Diyos, ni Kristo, ay hindi yung hari lang sa lupa. Which follows, ang pagiging reyna ng mahal na Birheng Maria ay hindi yung medieval times na pagiging reyna. It is like our Lord. She has come to serve and not to be served. Kaya nga, some episodes in the future, kapag diniscuss natin ang private revelations, nagpapakita ang mahal na Birhen. I'm not sure kung may instance na may corona siya. Always may belo, always barefooted, always in prayer. Dahil yun sa langit, no? Sa langit, ang mahal na Birhen perpetually praising God in adoration. Yun ang langit. No? Yun ang inaasam din natin someday na marating natin. Okay. So, balik ulit tayo dito kay San Lucas, dito sa visitation na ito. So, nanatili doon ang mahal na Birheng Maria, 6 na buwan. Yun ang sinabi sa atin. So, malamang hanggang ipinanganak si San Juan Bautista. Then yung puntong nais ko rin wag nating kalimutan, mayroong moral consequence ito. That the child in the womb, bago pa man ipanganak, is already a child. Tao yan. Capable of, sabi natin sa simula ng episode na to, of pain, of joy. Tao yan. Nagdadalang tao. Ganda nga sa Tagalog, paano mo sa Kapampangan? Sa English kasi pregnant, no? Pero ito, nagdadalang tao. May dalang tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. For that reason, kasi even during the time of St. Thomas Aquinas, ang naging paniniwala kasi niyang personal ay yung ensoulment, yun daw kaluluwa ay pumaparoon lang sa fetus, if you can say the word, ay parang a week later. Pero hindi ganun ang thinking ng simbahan. Dito natin maunawaan, kahit doctor of the church siya, hindi lahat ng tinuro niya, iyon na yun. Magisterium. At ang sinabi ng mahisteryo, at the moment na nag-meet ang sperm at egg cell from the father and the mother, at yan ay naging embryo, it's human life. It's human life. I-discuss natin yan sa susunod nating episode bilang segue, dito sa visitation na ito. That life begins at the moment of conception. At yan napatunayan sa visitation na ang buhay andyan na sa sinapupunan kahit hindi pa yan naipanganak. At napakagandang isipin, Father, dun sa mismong visitation na kung saan nung bahagi na kung saan
ipinanganak na si San Juan Bautista, it was the father who sing the song of praise to Right. God. Yung napakagandang isipin. Dahil siya yung napagkaloob, siya yung binigyan malamang ng leksyon ng Panginoon na, o ayaw maniwala, manahimik ka muna. Now, Pagnilayan. ngayong nangyari nang nakapagsalita na siya yung kauna-unahang tao doon sa mismong household ang umawit ng papuri. Ngayon naman po, may pagkakataon tayong magnilay pa rin as we end our episode. At sana po itong episode na to sa visitation ay sama-sama po tayong itutuloy natin ng discussion sa naiwan nating topic tungkol dito sa susunod. Ito po ang inyong lingkod, Father Melvin Castro. Brother Veron Dizon, Hanggang sa susunod po, ito ang ating palatuntunang Speaking of Mary.